Maliwanag po dito sa sinasabi ni Bato na tinatakot lang siya ng ICC at hindi siya naniniwala na mahuhuli siya at hindi siya uhulihin sapagkat pananakot lang ang ginagawa ng ICC. Sabi na, kahit anong pananakot nila dyan sa amin, ICC sa amin ni Pangulong Duterte, wala po kaming kaba dahil alam namin, por Diyos, por Santo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay hindi na ho alam ang gagawin nitong si Bato. Apektado na ho ng ICC sapagkat kung ano-ano na ang pinapalabas na kanyang saloobin tungkol dito sa usapin ng ICC na paghuli sa kanya ng Interpol. Hindi daw po siya natatakot sa ICC o nananakot lang ang ICC ayon kay Bato. Bakit kung nananakot lang ang ICC, Senador Bato? Bakit ka nininervyos? Bakit ka natarantana kasama si Digong? Ano ang nakapaloob dito, mga mahal kung taga-subaybay? Para sa lubos nyo pong pangunawa, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong saloobin ni Bato na talagang tinatakot lang daw siya ng ICC. At dito sa ibabagi ko sa inyo na kanyang mga sinasabi ay pakinggan po natin, suriin. Subalit nervous na nervous siya ang tanong nga, kung tinatakot ka lang ng ICC, meaning hindi ka naniniwala. Bakit dito sa ibabahagi ko sa inyo, mga mahal na taga-subaybay, na pananalita ni Bato ay nervous siya na may kasamang pananako at takot, mga kaibigan. Mas mabuti po ay pakinggan po natin, ibabahagi ko sa inyo. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, ay inaanyayahan ko po kayong patapusin ang vlog na ito, at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Ito, shoutout po sa lahat. Druga, tatamaan mo rin yung kriminalidad. Yung, for example, nung nag-implement tayo ng war on drugs ni Pangulong Duterte, bumaba ang krimen by 50 to 50% ang volume, ang crime volume. Talagang bumaba. So, proven na natin yan. Because, ito pag... Sandali nga lang, ako hindi ko matiis na hindi magkomento doon. Sabi ni Bato ay nung time daw ho nila ay bumaba ng krimen. Walang krimen na nangyayari na marami anak ng katakot-takot. Hanggang ngayon ba naman na Senador Bato ay patuloy pa rin ang iyong ginagawa na ito isang uri ng pag-mind condition, pambubudol sa taong bayan? Ano yung mga patayan, mga nakatapon sa kalye, nakagapos ang kamay na mga wala ng buhay, hindi ba krimen yun? Noon, ang gumagawa ng krimen, karamihan lumalabas sa investigasyon. Ngayon, kaya nga mayroong ICC. Ay, ang grupo nyo ba to? Ikaw, at sa utos ni Digong, ikaw ang pangalawang arkitekto kung paano gumawa ng krimen nung kapanahunan nyo noon. Kayo ang dinidiin ngayon, kaya nga may kaso kayo sa ICC. And connection, bakit mo sasabihin dito na bumaba ang krimen? Ay lalong tumaas ang krimen noon kapanahunan nyo. At ang mas masakit isipin, dito po, alalahanin po natin, mga mahal kong taga-subaybay, napakasakit isipin dahil mismo Presidente ng Republika ng Pilipinas noon, at siyempre ang PNP chief noon na si Bato, ay mismo na sila ang gumagawa ng krimen. Instead, sa halip na protektahan ang taong bayan na biktima ng anumang pinagbabawal na gamot, ay hindi ho. Parang manok na lamang na kinakatay ho at matatagpuan ay wala ng buhay, na ang kalakip kapag in-interview sila sa malaking stream media ay nalaban
Subalit lumabas sa investigasyon, tinaniman ng pinagbabawal na gamot, tinaniman ng mga armas, at sasabihin ng laban kahit hindi ng laban. Yan ho ang dapat nating tandaan at huwag nating isaalis sa isip. Huwag tayong magpaniwala dito sa mga sinasabi ni Bato na ito. Nako, marami tayong ibibigay na baka tayo kulangin sa oras. Paiklihan lang natin yung komento doon. Eto pa. Wage natin ang war on drugs. You cannot wage a war on drugs using kid gloves. Hindi pwede po ang padisente approach itong laban mo sa gira ng droga. Tatawanan at tatawanan ka lang ng mga sindikato na yan. Gagawin ka lang tanga ng mga sindikato na yan. You have to treat them with kamay na bakal. Kailangan talaga ng kamay na bakal sa pagbangga mo sa mga sindikato na ito. Otherwise, tatawanan ka lang. Wala talaga. Kaya nga sabi... Nako. Tatawanan daw. Huwag tayo magpadala sa mga ganyang lumang tugtugin na yan ba to? Kami ho ay pabor na ikangay malutas ang droga. Ha? O ay noong bang kapanahonan nyo nalutas ang droga? Hindi ho lalong dumami. Dahil front lang ang ginagawa nyo na walang katotohanan. Ang biktima ay ang maliliit na tao para mapalabas nyong legit ang mga operasyon nyo. Nagtatanim kayo ng droga, tapos palalabasin yung legit. Sino ba ang mga sindikato na naparusahan nyo? Kung mayroon man, baka iisa lang. O ay tapos sasabihin nyo, buong Pilipinas laganap ang droga. Bakit hindi nyo pinarusahan? May pinangalanan kaya ang iyong amo na mga PNP chief, kasama ka doon, na ika nga nag-validate? Ano ang nangyari? Nasaan na yung pinangalanan ng mga PNP? Mga PNP. Nasaan? Wala eh. Ang pangalan lang na involved sa pinagbabawal na gamot, ba't hindi nyo naparusahan? Ba't ang ginawa nyo sangkalan dito ay ang maliliit na pinalabas nyo na nanlaban para lang hindi kayo mahalata na peke ang inyong drug war na yan? Nako. Kahit anong pananakot nila dyan sa amin, ICC sa amin ito. Bangga mo sa mga sindikato na ito. Otherwise, tatawanan ka lang. Wala talaga. Kaya nga sabi na, kahit anong pananakot nila dyan sa amin, ICC sa amin ni Pangulong Duterte, wala po kaming kaba dahil alam namin, for Diyos, por Santo, we wage the war on drugs hindi para sa aming sariling kapakanan. Hindi para kami yumaman. Hindi para magkapera kami ni Pangulong Duterte. Ginawa namin yung war on drugs para tigilan na magiging narco state ang ating bansa. Nako, nagdrama ka na naman ba to? Kita niyo ho? Sabi niya tinatakot daw siya ng ICC. Tinatakot sila ni Digong. Tinatakot silang dalawa, mag-amo. O maliwanag po mga kaibigan, Senador Bato, tinatakot lang ng ICC. Kaya't hindi siya natatakot, mga kaibigan. Meaning, hindi siya naniniwala na mayroong ICC. Hindi rin siya naniniwala na kukunin siya ng ICC. Ay aba, ay kabaliktaran ang sinasabi nito. Bakit biglang bumaliktad ang iyong statement? Bato, ang sabi mo noon ay hindi ka magpapahuli dahil walang karapatan ng ICC. O ibig sabihin, naniniwala ka na may ICC noong nakaraang araw sa iyong statement. Ba't ngayon, ang sabi mo ay tinatakot ka lang ng ICC? Meaning, ay hindi ka naniniwala na hindi ka hulihin dahil isang pananakot lang. Bakit siya tiba pati ng iyong pananalita? Kumikilig ng iyong boses, kumikilig ang iyong tuhod, na kung magpakatotoo ka ba to? Dito pa lang sa mga sinasabi mo, ay isang panlilin lang patuloy ang iyong pag-mind condition na para pumanig sa iyo, humingi ng simpatiya, ay wala na makikinig sa iyo, wala nang makukuha ikaw simpatiya, pera ang iyong mga tagasunod na dating tagasunod mo na yan. Ba't hindi na madadagdagan yan, bagkus mababawasan pa? Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag ko dito sa sinasabi ni Bato na tinatakot lang siya ng ICC at hindi siya naniniwala na mahuhuli siya at hindi siya uhulihin sapagkat pananakot lang ang ginagawa ng ICC. Abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay. But anyway, alam po natin, ito ay medyo nataranta na. Kung ano-ano na lang ang sinasabi sa kanyang pinapalabas na statement
at pinapakalat na kunwari ay hindi siya apektado, katulad niyan, pananakot lang daw, at pananakot din dito kay Digong, at hindi sila natatakot. Hindi natatakot si Bato at si Digong sa ICC dahil ang gusto nilang ipunto ay pananakot lang yan, mga kaibigan. Any reaction? Naniniwala po kayo? Naniniwala po ba kayo dito kay Bato na pananakot lang ng ICC ang tangkang pag-aresto dito kay Bato at kay Digong? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Nako, eto ang maliwanag, mga kaibigan. Senador Bato hindi naniniwala sa ICC dahil tinatakot lang daw siya ng ICC at hindi siya maaresto, at saka si Digong, mga kaibigan, kaya't hindi siya natatakot. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kapag nagustuhan niyo po. Bye-bye, palakpakan.